Bawat issue, alamin. Bawat usapin, tatalakayin. Magandang araw po sa ngalan ni Joel Villanueva. Ako si Alex Tinsay at sa agendang ito tayong lahat. Kasama, kaisa, may pakialam, higit sa lahat, may malasakit. Sa bawat ngiti ay may nakakubling mga kwento ng lungkot at bighati. Mga lungkot na nauuwi sa pagpapakamatay. Mababa man ang suicide rate sa Pilipinas, hindi pa rin umano dapat ipagwalang bahala ang mga kaso ng pagpapakamatay. Paano nga ba ang tamang paraan ng pagharap sa mga problema at depresyon upang ang pagpapakamatay ay maiwasan? Ano-anong mga hakbang ang ginagawa ng pamahalaan ukol dito? Lahat ng yan, pag-uusapan, tatalakayin, kasama si Dr. Jose Geraldo Los Baños ng Natasha Goldborn Foundation sa agenda natin ito. Bigyan daan muna natin ang ilang mga komento at mensahe mula sa ating mga kababayan sa social media sa pamamagitan ng Facebook. Mula kay Dario Batacan ng Batangas. Marami po akong natututunan sa agenda. More power po. Mula naman kay Mark Marquez ng Maynila. Parati po akong nanonood ng agenda. Sana sa darating na ROTC, Sir, magkaroon tayo ng self-defense training na Filipino Martial Arts ARNIS. More power sa agenda. Mula kay Telma Eusebio ng Rizal. Maraming salamat po sa inyong programa. Marami po akong natututunan at nalalaman tungkol sa mga latest na pangyayari sa ating bansa. God bless po. Mula kay Jonah Lisano ng Sorsogon. Isa po akong graduate ng welding. Napanood ko po ang inyong programa. Napakaganda ang inyong programa. Very enlightening. Parati lang po kayo mag-post ng mga mensahe o komento sa aming Facebook page na www.facebook.com/agenda. Every single suicide is still a tragedy. And there are 2,500 suicides that are reported for this country, and probably many more that go unreported. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang suicide rate sa Pilipinas matapos ang 2 dekada. Karamihan sa mga ito ay kinasasangkutan ng mga kabataang ang edad ay mula 15 hanggang 24 na taong gulang. Suicide ang pangalawa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay sa buong mundo ayon sa Global Report on Preventing Suicide ng World Health Organization noong 2014. At depresyon o labis na kalungkutan, isa sa mga pangunahing tinuturong dahilan ng maraming kaso ng suicide. Paano nga ba malalampasan ng ilan sa ating mga kababayan ang ganitong pagsubok? Panoorin po natin ang agenda nito. Sa buong mundo, kilala tayong mga Pinoy sa pagiging masayahin, na sa kabila ng mga pagsubok, mga kalamidad at kahirapan, ay nananatili tayong matatag at positibo sa ating mga buhay. Sa katunayan, ngayong taon nga ay naitala ang Pilipinas bilang pang-20 pinakamasayang bansa sa buong mundo. Ayon ito sa 2016 Happy Planet Index Report. Pero paano nga ba naikintal sa ating mga Pinoy ang pagiging masayahin? Para sa kilalang sociologist na si Professor Josephine Placido Aguilar, mga Kastila ang nagtanim sa ating mga Pinoy ng diwa ng pagiging masayahin. Kwento nga niya, nakuha natin kasi ito sa mga Spaniards, no? Yung may mga leisurely ways tayo, di ba? So hindi lang tayo puro work. So kung meron tayong mga break and all, ayan, na may pinagmanahan yan, no? Nakuha natin yung ways na yon. Na-apply din natin yan dito. Hindi palaging maganda ang takbo ng buhay. The journey of the families, Filipino families, is not all, bed of roses. subalit sa likod ng bawat ngiti ay ang mga natatagong pigati sa buhay ng bawat Pilipino.
Lungkot na kapag lumabis at hindi naagapan ay maaaring humantong sa kagimbal-gimbal na pagpapakamatay. Base sa datos ng World Health Organization o WHO, aabot sa 800,000 katao na namamatay sa buong mundo dahil sa pagpapakamatay bawat taon. Katumbas ito ng isang namamatay sa bawat 40 seconds. Noong 2012, naitala ang Pilipinas sa pang-150 bansa pagdating sa suicide rate. Ayon ito sa pag-aaral ng WHO. Pilipinas ang tinuturing na may pinakamababang suicide rate sa buong Southeast Asia sa kasalukuyan. Gayunpaman, nakakabahala ang pagtaas ng kaso ng pagpapakamatay sa bansa mula noong 2010 hanggang 2012. Mula sa dating 2.6% noong 2000, umabot na ito sa 2.9% ang suicide rate ng bansa ng taong 2012. Batay pa rin sa datos ng WHO, bumaba ang kaso ng suicide sa mga kababaihan. Samantalang tumaas naman ang insidente nito sa mga kalalakihan. Bunsod nito para sa World Health Organization, isang kritikal na usapin ang suicide sa ating panahon sa kasalukuyan. Every single suicide is still a tragedy, and there are 2,500 suicides that are reported for this country, and probably many more that go unreported. So it is important to create the conditions to support people in crisis and who are thinking about suicide. And the message that we want to pass on to people who are in crisis and whose thoughts might be circling around taking their own life is, first of all, to say having suicidal thoughts is nothing to be ashamed about. Nobody is to blame for that. This is something that happens to many people. People who have those thoughts are not alone. Pero bakit nga ba naisipang magpapakamatay ng isang tao? Para sa isang clinical psychologist na si Dr. Camille Garcia, ang mga kabiguan sa buhay na humahantong sa kalungkutan ang kadalas ay nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay nakakapag-isip na kitlin ang sariling buhay. Any frustrations na nangyari sa atin, from nawalan ng trabaho, nagkahiwalay, nagkagulo ang pamilya, nawalan ng pera, yung mga ganong klase na it causes a loss sa isang tao, ang tendency magkakaroon ng kalungkutan. Pero pag sumobra yon at nagkaroon ng depression, yan, pwede na tayong mag-isip ng hindi maganda. Sasabihin natin, what is the quick way out? Paano tayo makakaalis dito? So, ang pamamaraan ng makaalis dito sa sitwasyong ito is a quick loss of life. Isa si Berna, hindi niya tunay na pangalan sa mga nagtangkang magpakamatay. Kalungkutang dala ng matinding away mag-asawa ang nagtulak sa kanya para gawin ito. Hindi pa man kasal, nagdesisyon na sila ng kanyang asawa na magsama. Naging masaya ang mga unang taon ng kanilang pagsasama. Pero dahil hindi na sumasapat ang kinikita ni Berna sa pagtuturo sa pribadong paaralan, hindi na pinalagpas ni Ricky ang pagkakataong makapagtrabaho sa Taiwan. Dahil 2 linggo na lang ang natitira ni Ricky bago umalis ng Pilipinas, hiniling ni Berna na gugulin na lamang ito ni Ricky sa kanyang pamilya. Pero sa halip na makinig, mas pinili pa ng asawa ang madalas na pakikipag-inuman sa kanyang barkada, habang si Berna ang mag-isang sumalo sa pag-aalaga sa mga bata kasabay ng kanyang trabaho. Pag-inuman nga siya, umaga na siya dumating. Talagang nagalit na ako sa kanya, yun yung matinding galit ko sa kanya. Sabi ko, bakit ganito na lang? Sabi ko, lagi na lang ganito. Siguro nabuburihan na rin siguro ako dahil sa trabaho, mga bata. Yung tipong nagtatrabaho ako dito, bit-bit ko yung mga anak ko. Trabaho ako. Siya, wala siyang trabaho. Bahay lang siya. Kasi minsan nahanap siya ng mga bata. Tapos pag pagod na ako pa yung nagluluto sa bahay. Tapos, asikaso sa mga bata. At siya nasa baba nag-inuman. Ang sama ang loob ko. Hanggang isang umaga, hindi na kinaya ni Berna ang sakit at sama ng loob niya sa kanyang asawa. Gulong-gulo na ang kanyang isip
Naghalo ang galit niya kay Ricky at sa takot na madamay ang bata sa kanyang sinapupunan. Nagsisigawan na kami. Pumunta ako ng CR, hindi niya ako sinundan. Nakita ko ni mama na kumuha ako ng kutsilyo. Yun na, nagkukulong na ako. Tapos, nagsisigaw sa CR. Siya, lumabas siya noon. Tapos may pagbalik niya, nakita niya, nagtatalo na kami ni mama. First, siguro dapat nating isipin na ang depresyon ay isang matinding emosyon na ang iniisip natin ay puro negatibo. Pangalawa, ito rin ay isang klase ng emosyon na ang iniisip natin ay kawalan ng pag-asa. 3, merong pagkakataon na pag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng simptomas or baka umabot sa isang sakit, ay mag-isip tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin pinag-iisipan. Kaya out of control ang ating emotions. Tapos ang pwedeng ipakita natin dito ay rage, yung tinatawag nating sobrang galit. At pag sobrang galit, pwedeng manakit ka. Manakit ng sarili mo or manakit na ibang tao. Mabuti na lamang at napigilan siya ng walang sawang panalangin ng kanyang ina at asawa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi ko ma-imagine kung magwala si Lord sa akin, wala. Baka hindi ko na alam, baka nasa impyerno na ako or ano. Ganun. Nagpapasalamat ako kasi yung pamilya ko mga Kristiyano. Lumaki ako sa church, Sunday school kid, tapos nagtuturo sa Sunday school. Nagagawa ko pa magturo ng sayaw. Nami-minister ako, pero yung buhay ko, although tinetestify ko, hanggang ngayon, naalam ko pa rin kung ano yung plano ng Panginoon sa akin. Iba naman ang naging dahilan ni Mia. Hindi niya tunay na pangalan na magtangkang magpakamatay. Marami mang mga nakakasama si Mia nung siya ay nasa high school pa. Para sa kanya, wala pa rin siyang maituturing na tunay na matalik na kaibigan. Pero nung panahon kasing yun, nung high school ako, medyo weird ako na tao, na wala akong makisamahan. Meron akong nakikisamahan ng mga tao, pero ramdam ko na hindi ako belong. Don't get me wrong, I have friends, pero wala akong maitatawag na best friend or talagang ang hirap i-explain, pero parang I really don't belong. Nung mga panahon din yun, pag kumakain ako ng lunch, usually mag-isa ako. Usually, meron din ako mga kaibigan, pero jump ako from yung parang sa recess, ito kasama ko, pero iba na sa lunch. Kinabukasan, ito yung kasama ko, pero iba sa lunch. Parating iba-iba. Nagkaroon din ng mga times na mag-isa ako sa mga rooms na walang tao. Ako lang mag-isa kumakain or sa mga floors na walang tao. Kaya siguro ako weird kasi Hanggang makabili siya ng violin at nagdesisyong sumali sa orchestra ng kanilang paaralan. Dito naging masaya si Mia at nakatagpo ng mga tunay na kaibigan. Pero dahil napapadalas na ng gabi ang kanyang pag-uwi at bumagsak ang marka sa isang subject, sinabihan siya ng kanyang mga magulang na umalis na sa grupo at itigil na ang pagtugtog ng violin. yun na yung nag-trigger sa akin na parang mawawala ako dito, hindi na ako makakatugtog. I cried, tapos biglang na-realize ko na parang hindi ko kayang mabuhay kung hindi ako makakatugtog. Kasi doon ako masaya. Sobra niya itong dinamdam kaya't maraming beses siyang nagtangkang magpakamatay. Subalit sa tuwing susubukan niyang wakasan ang kanyang buhay, palaging may mga kaibigan o kapamilyang nakapigil sa kanya. I attempted a lot of times, pero nahuli ako ng kapatid ko, ng sister ko. Nahuli ako ng mga orchestra mates ko. Like, twice sa may Taft Road. Once nung sa may jeep, kasama ko sila. Tapos biglang nakita nila ako na papunta sa may jeep. Sa line of traffic. Nakita ko ng jeep, napatigil siya. Hinatak ko mga friends ko.
Yung pangalawa naman is bus. Kasi parang nung hindi natuloy yung sa jeep, naisip ko kasi siguro kaya napatigil si kuya dahil kitang-kita ako ni kuya. Dahil yung line of vision ni kuya, kitang-kita ako. So, inisip ko, bus kaya? Para, ayoko kasi nang masaktan ng matagal. Gusto ko, swift. Dala na rin ng problemang pinansyal, inilipat ng paaralan si Mia. Ngunit dahil sa sobrang lungkot, naisipan niya muling magpakamatay. Gabi-gabi ako umiiyak. Gigising na lang yung kapatid ko na nakikita na ako dyan sa sulok, na naka-curve. Ganun, so umiiyak talaga ako. One time din nakita niya akong sinasakal ko na sarili ko. Tapos nung nahuli niya akong sinasakal ko sarili ko, sinampal niya ako, sumiyak siya. Kasabay ng paglipat niya ng universidad ang pagsisikap na makakuha ng mataas na marka at ang karangalang pwede niyang maipagmalaki sa kanyang pamilya. Ang masakit sa loob niya ay minamaliit siya ng kanyang sariling ina. Dahil sa paulit-ulit at matinding lungkot ni Mia, kumonsulta na siya sa isang psychiatrist at napag-alabang mayroon siyang matinding depression. Pero sa halip na magpagaling gamit ang antidepressants na nireseta sa kanya, ginamit ni Mia ang naturang mga droga para i-overdose ang sarili at muling magtangkang magpakamatay. Diba sinabi ko sa mama ko na, Mama, I'm sorry that I can't be your perfect daughter. I'm sorry I can't make you proud. Na hanggang dito lang talaga kaya ko. Pero kasi ng depression na tinatawag na mass depression, parang iba yung presentation. Usually na-i-express yun ng irritability, o kaya paminsan-minsan parang happy siya tingnan. Ganun. Pero tinatago lang niya yung lungkot na sobra-sobran dyan. So, yun ang babantayan din natin kasi paminsan-minsan nagpaplano na pala ng gano'n, ng magpakamatay o paano tapusin to kasi wala naman siyang gana sa mga dapat niyang gagawin na sa buhay niya. Isa pang insidente ng tangkang pagpapakamatay ang aming napag-alaman. Ang itinurong dahilan, bullying. Dito sa Los Baños, Laguna, nakilala namin si Hana. Sa kagustuhang mahasa ang kakayanan at maging pride ng paaralan, sumali siya sa isang debate sa organisasyon ng kanilang paaralan. Subalit sa halip na maging masaya at makakuha ng suporta sa nasaliyang samahan, nakaranas si Hana nang sa tingin niya ay pang-aabuso sa kanya. Andito sila. Tapos andito ako kasi nag-aantay ako na ng training. Tapos bigla naman siya tumingin sa akin kahit sila yung nag-uusap sa inyo niya. Oh, ikaw, anong balak mo pagka-graduate? Mag-asawa ka na lang, ka naman eh. Wala kang mararating. Wala kang mararating. Dahil napamahal na siya sa naturang organisasyon, inakala niya noong una na ang mga masasakit na salita ay bahagi lamang ng training. It's psychological bullying kasi they can make you believe that they're not doing anything wrong sa'yo, na they just want what's best for you. You just have to, change yourself and do as they please. Sa kabila ng pambubuli na naranasan niya sa kanilang samahan, sinikap ni Hana na patunayan pa rin ang kanyang galing. Gayunpaman, hindi pa rin niya nabago ang maling pagtrato sa kanya. Ang labis na pambubuli na kanyang naranasan ay siyang nagtulak sa kanya para mag-isip na magpakamatay. Minsan na mag-isa siya sa bahay ay nagtangka na nga siyang magpakamatay. Yung malaking kutsilyo, yun yung kinuha ko. Tapos humarap ako sa salamin, meron kasi kami whole body na salamin. Tapos umiiyak na ako sa sarili ko. Sabi ko, hindi na kita kilala. Parang bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko iniwan at the expense of their approval? Na hindi mo naman nakuha ever. Para sobrang naiiyak ako noon kasi yung mga inalis nilang, yung mga pinilit nila i-instill sa mind ko na dapat kong baguhin. Yun yung mga bagay kung bakit ako mahal ng friends ko eh. Umalis na siya sa nasabing grupo at sa kasalukuyan ay pinuno na siya ng isang organisasyong ipinagmamalaki ng isang pamantasan. Samahang tumutulong sa mga kapwa estudyante na ipinadadala sa ibang bansa upang i-train bilang mga posibleng susunod na leader ng bansa.
No matter how devastating, their lives may be, religion is there. Their God is there, to guide them. Kilala tayong mga Pinoy bilang isang masayahing lahi. Katunayan, sa kabila ng panay-panay na mga kalamidad at natural disaster, ay makukuha pa rin natin mga Pilipinong ngumiti. Gayunpaman, hindi rin maiiwasan na marami din sa ating mga nakaranas na ng labis na kalungkutan ay nagtutuloy-tuloy ito sa depresyon at nauwi sa suicide. At bagamat may tuturing pa rin mababa ang suicide rate ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, hindi na rin maiiwasan na mabahala ang ilang mga organisasyon sa pagtaas ng insidente ng suicide sa kasalukuyan. Ano-ano nga ba ang tamang paraan upang ang isang individual ay makalampas sa problema ng depresyon na maaaring magresulta sa suicide? Magbabalik po ang Agenda Report. Sino ang hindi nakakakilala sa sikat na Hollywood actor at komedyante na si Robin Williams? Marahil marami sa atin ang nabigyan niya ng saya sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan. Pero sa kabila ng tuwa at kasikatan ay ang nagtagong kalungkutan. Depression ang tinuturing dahilan para sa pagpapakamatay ni Robin Williams. Para sa karamihan, mahirap kaharapin ang problema ng matinding kalungkutan. Ang pagpapakamatay ang kadalasang kinahahantungan ng labis na kalungkutan, lalo na kapag hindi matatag ang isang individual at kulang ang suporta na kanyang natatanggap mula sa pamilya. Ang depression ay isang seryosong problema na nagdudulot ng mga negatibong pagbabago sa kilos, personalidad at isip ng isang tao. Pathologically, yung sinasabi nating nakikitang manifestation, tatlong bagay. Magugulat ka na dati regular siyang pumapasok sa eskwelahan, yung mga ganon, no, pumapasok sa trabaho. All of a sudden, biglang ayaw matulog, or kulang sa tulog, or biglang sobrang sa tulog. Biglang sobra sa kain, o kaya kulang sa kain. O kaya naman, biglang dating nag-exercise, sumobra sa exercise hanggang sa pumayat, or kaya naman, ayaw na mag-exercise. Pag yung tatlong bagay na ito ay nangyayari sa isang tao, expect that there's something wrong. Pero yung tinatawag nating clinical depression talaga, pag yung tao ay hindi na maka-function, yung mga dapat niyang gagawin, o kaya yung mga ginagawa noon na nag-i-enjoy siya, hindi na niya na-i-enjoy ngayon. Hindi na lumalabas ng bahay, hindi na kumakain ng maayos, mga ganon, magalitin na, o kaya higa na lang ng higa. Basta yung mga noon na gustong-gusto niyang gawin, hindi niya magagawa ngayon. Yun na yung clinical depression tawag namin doon. Yun yung babantayan na natin sila kasi pag mga ganyan, parang they're really suffering na. May pain na yan emotionally. Bagamat bumaba ang suicide rate ng Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa, seryoso naman ang pamahalaan sa paglulunsad ng mga programa na tutulong para maitaas ang kamalayan ng mga Pilipino ukol sa suicide prevention. Noong nakaraang linggo ay nakiisa ang Pilipinas sa World Suicide Prevention Day. Dito sa Pilipinas, ginunita noong ikalawang linggo ng Setyembre ang National Suicide Prevention Week. Department of Health o DOH ang pangunahing ahensya na nakatutok at nagsusulong ng kampanya laban sa insidente ng suicide. Bahagi nito ang paglulunsad ng kauna-unahang 24/7 crisis support hotline para sa depression and suicide prevention na mas kilala bilang Hopeline Project. Sa pakikipagtulungan ng DOH at mga non-governmental organization o NGO na katulad ng Natasha Goldborn Foundation, pwedeng tawagan ang Hopeline hotline na 02-804-4637 o di kaya sa cellphone number na 0917-5584-673 at 2919. Layo ng Hopeline Project na mabigyan ng agarang payo o paalala mga kababayang tila nawawala na ng pag-asa sa buhay. Have been trained by psychiatrists and psychologists. It's a very intensive training, and we also screen them in terms of their mental capacity, in terms of their emotional capacity, and in terms of their educational background. So these are professionals that will be answering the hotline. Sa tulong ng Hopeline Project, inaasahan ng Department of Health na makakakuha sila ng mga pasyente.
Sa pamamagitan nito, mas magiging madali para sa DOH na makabuo ng mga kaukulang programa. The Hope Line is really something that has been proven worldwide to be very useful in terms of an access for communication for patients with this ideation of suicide, so that it's impersonal, it's confidential, and it's run by professionals. Para sa mga eksperto, hindi pagpapakamatay ang solusyon sa matinding problema na nararanasan ng isang tao. Okay, first, kasi may mga pag-aaral ngayon na sinasabi na ang pagpapakamatay ay choice. Unang-una, dapat isipin na isang tao na hindi siya choice. Hindi yun ang dapat pumasok sa utak mo na lalo pat alam mong meron kang magagawa bilang isang hindi siya yung means para sabihin mo matapos ang problema. Napakalayong iisipin ng tao ang umalis muna sa mundong to. Siguro that will be the last resort. No matter how devastating, their lives may be. Religion is there. Their God is there, to guide them. Their family is there. Their friends are there. Gusto kong idagdag, ang gobyerno nandyan. Para sa psychiatrist na si Dr. Sita Soriano, mas importante pa rin na sangkap sa pag-iwas sa suicide ang suporta at pangunawa ng pamilya. Dagdag pa niya, sa panahon ngayon ay madami ng gamot na pwedeng gamitin para gamutin ang depression. Siguro number one talaga, huwag kayo matakot sa psychiatrist. Hindi lahat ng pumunta sa psychiatrist ay sira ulo. Kasi yun ang stigma kasi. Ayaw makita sa clinic namin, sa office namin, kasi baka sabihin sira ulo ka or something. Wala tayong mental health law So kailangan natin yun talaga para naman maprotektahan natin. At alam natin kung anong gagawin if ever meron tayong mga kababayan, relatives, friends na merong emotional or mental health problems. Higit pa sa anumang mga gamot, pinakamabisa pa rin na sandata laban sa labis ng kalungkutan ang pagkakaroon ng bawat isa ng direktang pakikipag-ugnayang spiritual sa ating Panginoon. Dahil sa anumang problema, handa ang ating Panginoon na tayo'y damayan at tulungan, tayo'y lumapit lamang sa Kanya. Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Kasi as Christian, we believe in life after death. Akala natin kapag tayo ay namatay, tapos na problema natin. If Christian, as we believe in the Bible, mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. So we are also eternal creation. Kaya lang, pagkatapos nating mamatay, may dalawang destination. Either pupunta tayo ng impyerno o pupunta tayo ng langit. So kapag kinitil mo ang buhay mo, nagpakamatay ka, tiyak naman sa impyerno ka pupunta sapagkat it's against the law of God. Ang bawat buhay ay mahalaga. Bagamat mababa lamang ang suicide rate ng bansa sa kasalukuyan, hindi ito dapat maging dahilan para hindi tutukan at seryosohin ang problema ng suicide sa bansa. So the family can really give the support that that person needs. Mapalad po tayo ngayon dahil makakasama natin sa sandaling ito si Dr. Jose Geraldo Los Baños, isa pong psychiatrist at board member ng Natasha Goldborn Foundation. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Good afternoon. By the way, Dr. Los Baños, ano po ba itong Natasha Goldborn Foundation? Isa siyang foundation na in-establish ni Mrs. Goldborn after her daughter took her life by suicide. So it's an advocacy para matulungan yung mga nangangailangan din at hindi mauwi sa suicide. Okay. Ginugunita po natin ngayon sa ating bansa itong National Suicide Prevention Week. At dito naman po sa Pilipinas, may balita po tayo na tumataas daw ang suicide rate ng bansa. Pinapakita ito ng mga statistiko nitong nakaraang 2 dekada. Ano po ang masasabi po ninyo dito, Dr. Los Baños? Well, actually, totoo po yung tumataas nga at ang
nakakagulat nga dito is before kasi our statistics would show na mas mataas to sa elderly. Ngayon po, pabata ng pabata talaga. Okay, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, it seems to me that the suicide rate is now considered to be one of the second leading cause of death actually. And this is globally among people 15 to 29 years of age. Ito po ay ayon sa 2014 Global Report on Preventing Suicide by the World Health Organization. Sa tingin po ninyo, bakit po tila pabata ng pabata ang mga taong nagko-commit ng suicide? Are there any factors to this? Well, I think po, isa sa factors is masyadong exposed actually yung mga tao dun sa idea ng suicide, and with the immaturity sa kabataan nga, konti yung guidance din, it becomes easier for them, medyo permissive ang society in a way, so nahahayaan mangyari yung hindi naman dapat nangyayari before kasi. So, exposure din po malaking factor din dito. I would like to think also, and correct me if I'm wrong, that because of the influence of the internet, Dok, halimbawa, yung mga grupo-grupo ng mga emo, yung mga kabataan, they dwell on the sorrowful situations, parang ganon. They are looking side at the negative side of life. Ito po ba ay, ano rin, yung pwede nating maituturing na isa sa contributing cause ng absurds ng mga nagsusuicide na kabataan? I think isa po nga yun kasi di ba na-mention ko kanina sa exposure. So exposure to the internet is even more, kumbaga, easy for them na may access sila dun sa idea, dun sa nangyari, and it also becomes like parang yung ginagaya nila yung mga nangyayari. For them parang ay okay lang kasi si gumawa ng ganito, lalo na pag may nagsusuicide na celebrity, then it becomes parang okay din sila. So, yung dating hindi, ngayon nagkakaroon ng parang, well, not naman license, but yun nga, parang nahihikayat silang, ay ako rin sasali sa bandwagon ng uso ang suicide ngayon. So, we shouldn't actually play it up in any media form na may nag-suicide. It has to really be taken care of properly, yung sa hindi sensationalized. So what you're saying is the more na pinag-uusapan, the more na nagkakaroon sila ng ideation. Opo, kasi dapat pag-usapan siya, pero the way nga po yung pag-uusap is dapat hindi sensationalized. Kasi yun yung nakakadagdag na, nakakaengganyo po sa mga kabataan, lalo na wouldn't know better about any other form of yung sabi mo kanina, yung coping ng tao about problems that could lead to suicide. Doc, why do you think it is so easy for the youth to feel extremely lonely and despondent over certain situations? But parang suicide ka agad, wala mo hindi katulad noon di ba? Ngayon, pag napagalitan mo isang bata, pwede siyang mag-suicide. Well, masyadong cliche na yung EQ dati na introduce, but I think now it's really true na ang daming matatalino, pero pagdating nga sa coping, pag may problema, wala silang actual coping. So, the lack of EQ and the maturity, ganun ang gagawin talaga nila. So instead of actually looking for solutions, they go for something really drastic, hoping it will solve it. Parang masyadong stopgap measure, which they don't know. Stop talaga siya. So, ang daming, ang daming exposure kasi without the proper guidance. And at saka yung value systems din natin ngayon, medyo nagka-crumble. So, wala talagang nagbubuhay ng morality about this and that. So, ang dami talagang nagre-resort to suicide thinking it's the only solution when it's never a solution. Personally, Doc, I would like to believe that one of the reasons why some of our youths do not have this coping mechanism is also because of how they were brought up. Yung pong ating kultura, like parang and I'm talking about the new generation, parang mas nabibaby sila, Doc, yung hindi katulad nung araw talagang hinahayaan nila yung mga bata to face their own situation, be responsible for the mistakes that they have committed. Ngayon, sa henerasyon ngayon, parang yun nga, sabi ko, bini-baby, hanggang ngayon, may mga college pa tayo, magulang ang nag-i-enroll. Pag mayroong problema sa eskwelahan, magulang ang humaharap. Palagay nyo, ito'y may kinalaman? Malaki po yun kasi nga, yung upbringing nga, instead of actually teaching the child or even the teenager, inaako nga, yun sabi, inaako yung problema,
instead na tulungan mag-solve, sinasolve na para dun sa bata. So, they don't actually develop yung kailangan na coping. So, when their emotions get the better of them, yun na nga napupunta sa depression, then ang kasunod na is, like naging hopeless ka in depression, suicide na talaga ang nagiging option kasi wala na silang ibang nakita pang avenue for solving the situation. Tulad po halimbawa ng bullying. Ako sa tingin ko lang dyan, dahil personally ako, nung bata ako, nabully ako eh. Binubugbog ako ng mas matatandang mga, hindi ko naman talaga sila kalaro, but doon sa doon sa, alam mo na, sa isang komunidad, hindi ba? So, ang nangyari sa akin, nakakatawa nga because palagi akong umiiyak, umuwi ako. Binabatukan ako. So, sabi ng nanay ko, ikaw, wala araw-araw na lang, ginawa ng Diyos, iyak ka ng iyak. Labanan mo yon. Para sa akin, sinabi ng nanay ko, labanan ko daw. So, sinunod ko. At siyempre, malaki yung nakalaban ko. Pa rin ako, nasaktan pa rin ako. But I felt empowered. Standing up to the one who was bullying me. Para akong kahit papano ba, hindi ako powerless. Do you think yung situation sa akin, others can relate to it in standing up? Others can relate. Ang ano nga lang doon, medyo lang na, you don't have to really go for the physical fight to but you have to fight the situation. You have to, go for it na hindi yun nga magsusumbo ka sa magulang, sasaluhin ka. But yun nga, in a proper way, i-guide mo yung bata, i-handle mo yung situation yun. Meron ka namang kakayahan, not necessarily kasi yun a fist fight, but then you have to face the situation. Hindi yung ako na bahala, alis ka na dyan. Kasi yung nasasabi mo nga, although we try to protect the youth, medyo mali nga yung style sa pag-protect minsan na tatanggalin mo pero hindi mo tinutulungan to actually handle the situation. So yung sa inyo, medyo i-modify lang na, syempre, huwag yung bugbugan talaga, pero you really have to face it na gawin mo pa rin. At saka, remember na bullying also has a lot of problems for the bullier mismo. So, it's not just like physical din, kailangan maintindihan din na nagbubully kasi kung ba't siya nagbubully. So, kumbaga, marami pong prosesong pwedeng gamitin so that hindi maging sagabal dun sa pag-develop for both parties actually, especially for dun sa nabubully. Kasi I do have actually patients na nabubully na instead of facing up to the bully or the situation of bullying, nagre-retreat. So talagang hindi lang depression. Ang iba, parang ayaw na, iniiwasan, ayaw na pumasok. Oo, nagre-retreat from the world talaga. So they don't develop at all. You think withdrawing to the situation is not good? It's not good. When you withdraw from the situation, probably like at the given time na binubugbog ka, withdraw from that, but not like as a general principle na aalis ka na talaga. Depende lang. So kung physical, syempre alis ka kasi grabe. Pero then you have to go back and face the situation because it's not going to leave you naman. Uulit na uulit. It's not much, a lot different from facing your own fears. Di po ba? Yeah, exactly. Because that's based on a fear also. Na someone is bigger, stronger. Pero mali ang premise nung maraming fear na yun kasi. Sabi po ng isang psychologist, si Dr. Randy De Llosa, depressed teens usually give warning signs about their suicidal thoughts. Ano ba dapat nating malaman doon at dapat malaman ng ating publiko? Well, yun nga kasi, ang problema kadalasan is pag medyo hindi mo ine-expect or you actually fear the idea na may nagbibigay ng warning signs, dinidedman natin. Parang, hindi, loko lang yan. But we have to make sure na even if it's said in jest, sabi nga, di ba, jokes are half meant, you have to address the situation, look for actual, or other things na mangyayari. And yung mga warning signs probably, more of warning signs of depression muna, not even suicide yet, na dapat pansinin na natin. And there are actually a lot. Siyempre, ang una-una is pag nagbago talaga yung behavior, dun sa usual, then that can be. But then, ang pinaka-common kasi sa depression per se is nawawala ng gana, at saka yung actually nagsasabing depressed siya, malungkot talaga. That's the hallmark of depression itself. Then after that kasi, suicide is just one symptom of depression. Kadalasan sa dulo na yon. Pero sabi ko nga kanina is, when the factor of hopelessness comes in, yun po talaga nagbibigay ng parang wait na, ay mukhang magsusuicide niyan. Now, yung signs for suicide can be varied, but for some, like, kadalasan yung nagbibilin. Hindi lang yung mismong sasabihin na magsusuicide kasi ang iba pabiro talaga,
Pero pag nagsabing like magsusuicide ako at nagbilin ng mga whatever You it should is, take it you should have to seriously. take it seriously. Kasi yung iba, ginagawang biro, sabi, parang gusto ko nang mawala sa mundong ito. Isasagot nila ang tagal naman. Yung ganun-ganon na Oo. yeah. Dun sa tao na who is experiencing depression, ano yun? Baka pwede pang kunin yung sign yun na parang really nobody cares. Kasi Oo. one thing that you should actually do for someone suicide is you have to let them know, you have to be there for the person. You don't have to like solve the problems for the person, just at least be there. Yung idea na hindi siya nag-iisa, meron namang at least may concern sa kanya. Opo. Depresyon ang tinuturing na isa sa pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao, lalo at kabataan ay nagsi-suicide. Ano po ba ang kaibahan nung yung labis na malulungkutin dun sa depression? Ano ba ang pagkakaiba nun, Doc? Well, kasi kung depression lang ang actual na term, can be used interchangeably. Pero pag sinabing yung clinical depression, which is yun ang usually ginagamit natin depression, clinical depression ang gustong sabihin. Kasi like, di ba, pag may nangyari, malungkot tayo na like may namatay. Pero like for depression, kasi may mga kasunod na naapektuhan na yung isang tao na hindi siya nakakapag-function na ng kagaya ng dati. Like, sabi mo nga, talaga nawawala na ng gana, tingin niya sa sarili niya talaga wala nang kwenta, wala na siyang kakayahan, tapos ang isa pang madalas pala is nasisira yung tulog kasi it's either too much sleep or hindi ka nakakatulog. So either or, tapos yung kain din, either too much na kain or walang gana talaga. So, tsaka yung nagiging parang feeling mo pagod na pagod ka when there's actually no reason na pinagpagod, hindi ka naman nagtrabaho, pero feeling mo pagod na pagod, isa pa yon. Tapos yung poor concentration na feeling mo hindi ka talaga makagawa, pero for example, kahit summa cum laude yan, pag na-depression, parang feeling niya, siya na yung pinakabobo sa lahat. So, sa dulo-dulo nun, meron pa palang isa. Sometimes you can also feel guilty about nothing in particular, just feel guilty about it. Or kahit meron man, hindi dapat ikaw, pero inaako mo yung guilt about something else. Dun sa dulo-dulo nga nun, if all this actually overwhelms the person, then you think about like, the world is better off without me, I'm better off dead, and then you start concretely planning na magpakamatay na lang kaya ako with so many ways. In most suicidal cases, there are still stigma attached to it, and they remain unreported or underreported. Yeah. So, even you as a psychiatrist, I would like to believe that not so many people really are going to you, and in fact, I would like to say that they even make it a secret to go to your clinic. So, ito po bang stigma na ito ay dapat alisin na natin para matulungan natin ang mga Sana tao? po Or talaga. paano natin maalis? Sana talaga maalis kasi instead na matulungan nga, nakikita natin too late. So, maalis first is like you have to accept that there's a problem and it's a valid, legitimate problem. Hindi yung parang pag na-depress ka, medyo gusto mong pakamatay, nag-iinarte ka, okay lang yan, ano ka ba, yung ang hina mo naman. So, instead of actually like pushing the person more to actually committing that act, then yun na nga, pakinggan mo, intindihan mo bakit nag-iisip yun, ano yung actual problem niya. Because it usually is a simple thing, but then, like kagaya sa kabataan, kahit simpleng-simple, dahil nga mahina pa yung maturity level, yung understanding, yung simpleng bagay is overwhelming enough to warrant na ang only solution is suicide. But kung nakadevelop na kasi mas mabuting coping, and then it will take bigger problems to actually elicit that kind of a response. So talagang titingnan nga yung coping ng tao at saka yung response niya para matulungan kung yun na nga, magsusuicide nga ba yan or hindi or something else pa. So, you believe that seeking professional help, and in this case, going to a psychiatrist is recommended. Would be effective in preventing in future most cases suicide? po. Okay. So, ano naman po ang payo na inyong may bibigay para malampasan ng isang tao na nadi-depress ang possible suicide? Or ano ba yan? Yan ba isang episodic ba yan na pwedeng pagkatapos ng isang buwan tapos i-expose mo siya sa mga kaibigan, pwede niyang malampasan yan? Nakakatulong po yung sinabi niyo. Pero usually po kasi like a depression will last several months.
But with treatment, mas napapaikse, and that treatment is not just medications, but yun nga may psychotherapy, and yung mga talk therapies also. And yung mga kagaya ng mga social intervention that will also help kasi nga depende nga sa environment ng tao kung ba't actually nadi-depress din. So, yung mismong intervention na yun is very important. But like for yung sa tanong mo, like for an immediate suicidal person, for example, kailangan ng intervention but it doesn't have to be like talagang treatment from a doctor kasi mahirap now. That's also where yung advocacy nga ng Natasha Goldberg Foundation could also help kasi meron silang Hope Line na naka-attach. And now it's actually being, ano tawag dito, promoted nationwide na rin, even by DOH. So sa government, may link na po yan. So anyone can actually call for an immediate, parang at least relief man lang na there's hope for that immediate event na hindi mo kailangang ituloy ka agad yun, then you can get referred to a psychiatrist, for example, para may continuing care na, para ma-address yung actual depression and actual cause of depression, so malalampasan ng tutuluyan. Kasi yung, kumbaga, ang sinasabi mo minsan na yung intervention ngayon, parang band-aid lang yan, so it's not going to last forever. So, pero at least, for that moment, mapigilan siya, then meron ng mas tutuhanan na treatment na makuha after that. But what you're saying is just to provide a communication to someone who is concerned, pwedeng magbago isip ng isang tao. Malaki pong bagay yun. And ang ano nga lang is, wag nyo akuin yung problem per se. Like, don't try to be like the solution for it. But yung sabi ko kanina nga, just be there for the person. That will actually count a lot already. So, gaano ba kahalaga ang family support? Lalo na sa mga mahalaga po yun, lalo na nga sa mga kabataan. Ang iba yan, attention seeking lang, nauuwi sa suicide kasi parang na-exaggerate o na-magnify yung wala akong father, kahit nandyan yung father, yung kulang sa attention or yung attention is inappropriate or inadequate kahit nandyan supposedly, medyo miscommunicated bali yung concern. So, the family can really give the support that that person needs. So, yun na nga lang, it can be very varied though. So, ang iba, hinahanap din yun kahit din sa family, sa parang pseudo-family provider na unfortunately, ang iba hahanapin sa boyfriend o sa girlfriend na you can never like really replace it. Pero at least for a time, pwedeng para may surrogate kasi replacement for that time. Pero eventually, yung family talaga ang pinaka-magandang support system kung meron talaga. Kaya pala yung mga OFWs, minsan, yun ang mas vulnerable, yung mga batang naiiwan kasi dito. talagang, di ba, the distance itself, the physical absence is very big. Tapos yun nga, kung yung naiiwan, hindi hindi totohanan yung concern, then hindi kasi pwedeng pera lang eh. Ang daming nagiging problema pag yun na nga, pera ang kapalit nung genuine caring and love from the family. Ako naniniwala ako, Doc, na sa mga magulang, dapat magkaroon sila ng orientation sa parenting para, alam mo yun, na yung mga bata nakakausap nila, hindi lamang kung merong issue na dapat sumulpot, kundi yung sa mga maunawaan nila na merong time na mga bata na kailangan nila yung mga on a magulang. day-to-day basis eh. It doesn't have to be like pag may problema lang sa kakalanda dating. Kasi nga, preventive pa na pag may ginawa ka before even a problem comes up, edi maaayos na siya. Okay, so bilang panghuli, gaano po kahalaga na mapag-usapan? Lalo na itong programa natin at yung bang awareness sa lahat na tinatalakay natin itong suicide prevention? It's actually very important, especially this month which is the Suicide Prevention Month. Kasi ang daming hindi naiintindihan suicide. So instead of actually understanding it, pag pinag-usapan nga lang na mali ang style, masi-sensationalize, so negative ang effect. So pag-usapan siya in a way na it can be prevented. There are so many other ways to be done other than suicide. And like if it's a depression causing the suicide, may magagawa ka doon. Panghuli po, gaano kahalaga yung payong spiritual para naman doon sa taong yung kanina po din sabi mo sa value thoughts. system, so part yun talaga yung spiritual guidance. Now, there are some religions kasi lalo na permissive, but like mostly for the religions na hindi talaga kinokondone ng suicide, it's a very big factor na hindi gagawin ng tao. Kasi I have had patients na magsusuicide, but because their faith is there,
at malakas, sabi niya, pero may takot ako, may paniniwala kong hindi ito solusyon. So kahit nararamdaman ko, hindi ko siya itutuloy. So they are just to be reminded na yun ay Opo. ayaw ng Panginoon yun. Isa po yun sa malaking Dr. Jose Geraldo Los Baños, maraming po salamat sa insights na ibinigay ninyo sa ating mga tagapanood, and thank you for your time. Salamat din po. Sana makatulong kayo pa. Tutok lamang po kayo, magbabalik po ang programang Agenda. Tunay nga na nakakaalarma na ang pagtaas ng bilang ng mga nagpapatiwakal o nagsusuicide sa Pilipinas. Ayon sa Asia Pacific Health Forum, may 5 hanggang 6 na Pilipino ang nagtatangkang mag-suicide araw-araw. Nakita naman natin sa mga pahayagan at balita sa radyo at telebisyon ang mga eksena ng taong tumatalon sa paparating na MRT train. Ganon din yung mga taong nagpapatiwakal sa pamamagitan ng pagbibigti o pag-inom ng laso. Dito natin nakikita ang maraming mga tao sa ng mga samot-saring problema sa buhay. Pangunay na diyan ang kahirapan ay tila sumusuko na sa problema at mas gugustuhin pang kitlin ang kanilang buhay kaysa sa lumaban at makipagsapalaran. Sa lahat ng ito ay nagpapahiwatig na importante na alagaan din natin ang ating mental health o kalusugan ng pag-iisip ng ating mamamayan. Ang malusog na pag-iisip ay hindi pananatili sa pag-iisip ng puro kabiguan at kawalan ng pag-asa. Makikita rin natin napakahalaga na tulungan natin ang mga taong nagpapahayag ng indikasyon na sila'y nawawalan ng pag-asa na nauwi sa depression at tuluyang pagtatangka ng suicide. Panahon na para tulungan natin at bigyan pansin ang mga taong nakakaranas ng depression. Dahil ito naman ay madaling gamutin, lalo na sa tamang environment ay ma-expose natin sila kasama ang mga taong nagmamalasakit sa kanila. Nananawagan din po tayo sa pamahalaan na palawakin pa ang awareness sa pangangalaga ng ating mental health. Higit sa lahat, dapat natin silang bahaginan ng mga payong espiritual. Paalala sa kanila na ang plano ng Diyos sa bawat isa ay magkaroon ng magandang buhay at kinabukasan. Kaya dapat tayong magtiwala sa Diyos ng lubusan. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo. Sa ngalan ni Joel Villanueva, ako po si Alex Tinsay. Dahil sa agendang ito, tayong lahat, kasama, kaisa, may pakialam. Higit sa lahat, may malasakit.